Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No, update lang tayo sa ating progress. Ayan, meron na tayong 190k na power score. Bakit mataas yan? Gawa ng kinuha ko ngayon sa collection, yung hindi ko kailangan dahil nga sa World Dungeon ranking. So, currently meron tayong 521 na codex. Una sa lahat guys, bago natin tuloy yan, nakapag-migrate na ba kayo ng wallet? Kung hindi pa, nandyan yung link sa baba kung paano ko siya i-migrate, kung paano ba yung error na gagawin niya. Babasa na lang din yung mga comments ko doon. So baka makatulong sa inyo para ma-fix nyo na yung pagbili dito sa Crow Shop na ito. Para hindi na siya nag-error. Okay? So ayan, yung ano natin, basic natin, marami nag-ask bakit 264. Unang-una kasi guys, yung ating enchant is more on basic and dual. So ayan, strength syempre kasama. Pinaka-the best yan, strength depth. Kung makakuha kayo dito ng strength depth, napaka-astig nun kung kayo ay twin sword. Ayan, basic, kinuha natin. Strength, tapos accuracy, ito medyo mapapagastos ka kapag nakakuha ka muna ng max stats, yung muna gawin nyo para hindi kayo mapagastos. Tapos dito basic. Tapos yung pangalawa natin, syempre ito over ups yung ano natin, no? Basic 2. Ayan. Teka lang, natanggal yung ano. Ayan. Ito is depth, damage reduction against monster. Ayan. Ito PBE bonus. Pati yung PBE bonus guys, napakahalaga niyan para mas mabilis mag-grind. Tapos dito is PBE dual. Ayan. Depth, accuracy dual, tapos dito is depth. Tapos regarding naman dito, ganun din. Yan, depth kapag defense item. Ayan, may depth siya. Dito, defense din. Sagad na lahat yan sa depth plus 2 guys. Ayan. Okay. Tapos yung sa attack naman, syempre basic pa rin, basic. Tapos kung may dual, kukunin natin basic dual, PBE dual. So walang accuracy na kinukuha guys, no? So regarding kasi sa accuracy guys, mabilis siyang pataasin, sa totoo lang. Ang problema kasi yung depth kung saan ka magpapalevel. Halimbawa ako, nagpapalevel na ako sa level 64. So hindi ko pa kayang tanggihin yung level 68, saka na ako mag-upgrade ng accuracy para sa 68 na ako mag-AFK. Okay? So yan. Sa armor naman lahat yan, depth plus 2 na. Nako, kompleto na yan, depth plus 2. Tapos dito naman yan, PBE bonus pa rin, tsaka basic. Kung merong weapon, makuha nyo, goods din yan. Tapos dual damage 3. So basta yung priority ko muna, since hindi naman kayang maghabol ng depth, ang hirap habulin ng depth, unless kung meron kang legendary kabayo. Kaso wala pa nga tayong weapon style. Di pa tayo nagko-combine na yan, marami pa tayo pwedeng i-combine na dyan. Iniipon ko lang sa sa unang taon, yan. Wala pa tayong stats dito, which is malaking bagay yon, including na syempre itong mount. Yan, isa to sa pinaka solid sana. Ayan, no? Kapag nakarami ka dyan, tataas talaga yung depth mo. Yan, since F2P tayo, talagang mag-iipon lang tayo magdamag nito. Yan, meron tayong madami na yan guys, sobrang dami na nang inipon para isang combine na nila. Kung maka-legend, napakaswerte nun mga bossy. Okay, so okay na tayo sa item. So, dako na tayo sa hidden stats. Ano ba yung mga hidden stats na importante dito? Siyempre, damage reduction para makapag-AFK sa high level mobs. Including na siyempre itong dual damage. Ito naman talaga yung pinakamahalaga sa Twin Sword kasi para sa Mark of Pain, para active ng active every 5 seconds. Yan. Paano natin nakuha yung damage rate na ganyan? Siyempre, infuse at saka yung plus 8. Kita nyo naman yung ano natin, overups to eh. Ang laki ng bigay nito. Damage rate 29. Tapos siyempre sa skill, level 1. Yung ating passive na Ironclad, kung magle-level 2, mas grabe yung stats niyan. Extortion, ito maganda extortion pag nabanatan ka, yan. Gamit na gamit yan guys, tapos may cooldown yan sa WP. Mark of Pain, yan, nakuha na natin. Wave of Inspiration, yan, basic, dyan nakuha, pati yung dual weakness exposure. Tapos dako tayo sa Infuse. Ayan. Sa Infuse naman, focus lang din, ganun pa rin. Kung maka-jackpot ka ng magandang stats dito, lagi yung damage reduction, goods na yun. Yan, PB depth. Negation dito, meron akong dual damage dito dati. Pinaltang ko siya. So, goods din naman yan. Tapos may basic 11 dito guys. Ayan. May strength din dito. Goods na to. So, totoo lang, goods na yan. Hindi ka naman makukuha yung strength rin yan. Kung mapupul mo, goods din yun. Okay? Tapos dito na perfect to. Pero mas maganda dito, makukuha mo yung accuracy. Ayan. Napaka-solid yan mga boss. Last depth. Damage reduction. Yan. Melee dual. Kung makukuha mo pa rin yung the best ditong stats. Goods din yun. Tapos dito nakukuha endurance. Damage red. Damage red guys. Ayan. Kita nyo naman. Tapos ito. Pag na-perfect mo. Damage red 20. Tapos damage red 13. So ayun. Pagantahin nyo lang yung damage reduction sa Infuse. Okay? So, ano kulang? Syempre, yung sa clan. Sa clan kasi guys, nagdadagdag din to ng stats. Alam niyo naman yan.
So, including nyo syempre yung mga traits dito. Ayan, kung max to. May damage rate din kasi dito. Tsaka basic 15. Ayan. Sumali kayo sa clan na matataas yung stats. Including na syempre kung ano yung minamax ng leader. Ayan, damage rate dito. Max to. Against monster kasi yung sa amin, no? Hindi kami nag-ano muna sa PvP next time na. Tapos yung sa wolf, sa journal. Ito, mamamax na, oh. Pag naka-max yan, may basic 7. Pero maganda rin kasi i-max nila tong sa Battlefront. Maganda kasi sa Battlefront kung anong merong against monster talaga. Tapos yung dulo, syempre PvP kasi ito eh. So ayoko niyan. At mas gusto ko to. Kaso syempre medyo alanganin kasi dito, may picky kasi. Kaya medyo mahirap punuin. Tapos sa glider naman, yan nakakuha tayo ng iba-ibang klaseng glider. Pero pwede kang mag-accuracy build, depth, at saka syempre yung dual damage. Okay, so yun lang naman yung aking nakuwang tatlo. Tatlo pa lang, wala akong epic. Stat effect nakuha dyan, yan. Tapos yung weapon style sa monster, guys. Kunin nyo rin. Yung slot, ito. Kung may budget kayo. Ayan. Pwede din naman hanggang doon sa may depth 2. Tapos sa weapon style, hindi ko pa kinukuha yung depth plus 2 dito. Kasi magastos 25 para sa depth plus 2. Pwede ba yun? Pwede naman siguro. Pero sa skill ko na lang ilalagay, no? So, yun. Ang next plan natin, guys, syempre yung collection gawin kong 800. Ito na talaga yung next target ko. Tapos, target ko is magkaroon ng MP regen na 140 bago kukunin yung extermination. Mahal naman din kasi ng extermination eh. So, sooner or later, kukunin ko to. Pero dapat 140 MP regen muna. Kung hindi pa yan, magano muna ako, pa-level muna ako ng sample itong Wave of Inspiration, Rapid Growth. Unahin ko na to kasi para malaki yung buhay natin. Para umabot siya sa 32,000. Okay? So, ayan yung overall stats natin. Sana nakatulong regarding paano napataas yung basic. Sa Infuse lang talaga yan. Tsaka yung nakita nyo na may enchant natin nakapokus doon. At syempre yung collection. Melee damage kasama yan mga bossing. Ayan. Melee crit. Basta ako ano yung ilagay nyo sa collection, kukunin ko talaga lahat yan. Halimbawa ito, register na lang natin mga na-farm. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding hanggang sumuli. Paalam.